peace. At peace. Bakit po ba natin ito sinasagawa, mga mahal nating kababayan? Sapagkat hindi naman po kaila sa atin nasira na po ang reputasyon ng ating bansa. Maging sa mata ng international community. Paunti po ng paunti ang nais magpautang at mag-invest sa ating bansa dahil sa malalang isyu ng katiwalian at kawalan po ng transparency. Isipin nyo, mga kababayan, mismong Pangulo po ng South Korea ang nag-utos na ipatigil ang kanilang bilyong-bilyong pisong infrastructure loan proposal para sa Pilipinas. Ano po ang kanilang dahilan? Dahil po sa potential for corruption sa proseso ng pagpapatupad dito. Nag-aalala sila na yung buwis ng kanilang mga mamamayan kukurakutin lang dito sa ating bansa. Yun ba ay nakakahiya, mga kababayan? Ito pa isa. Sabi na po na IPEC, Economic Leaders Meeting, routine sa South Korea, kapansin-pansin po, wala pong tiyak na investment pledges mula sa alinmang bansa para sa Pilipinas. At nito lamang pong Nobyembre 3, inilathala po ng South China Morning Post that the Philippine stock market is the world's worst performer. Yun ba dapat nating ikarangal, mga kababayan? Dapat nating ikahiya yun. Ano ba sinasabi nilang dahilan? Kaya ang Philippine stock market ay ang world's worst performer. Dahil po sa mga government scandals at ang weak structural integrity na nagtatapoy po sa mga foreign investors. Kaya nananawagan tayo sa mga nasa pamahalaan, panahon na para tayo gumawa ng mga konkretong hakbang. Ayaw na natin ng mga drawing. Ayaw na natin ng mga salita at mga pangakong walang laman. Konkretong hakbang ang kailangan para ibangon ng ating mahal na bansa. Kaya kung hindi ho nila ito gagawin, kung hindi nila pairan ang transparency, accountability, justice at lalong pupuluso ang ekonomiya at sino lang ang magtulusa, mga kababayan. Yung ating komunidad, ating pamilyang magturusa. Kaya pinapanawagan po natin ang mga sumusunod. Una, transparency. Dapat gawing bukas sa publiko ang mga investigasyon para makita ng mga taong bayan yung pagsisiyasa. Wala pong pinagtatakpan. Yung batas ay pinahihir, hindi pinapalukton. Ikalawa, accountability. Dapat panugutin ang lahat mapatunayan sa korupsyon na yan. Sino man sila, anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno, dapat silang panagutin. Dapat pong ang mga ninakaw nila sa kabangbayan.
Para sa ganon, sa mga programang makapagbibigay ng tunay na tulong at serbisyo sa ating mga mamamayan. Ikatlo, justice. Dapat po isagawa ang mga hakbang ayon sa mga batas ng ating bansa. Hindi dapat hayaang malihis ang justisya para mapagtanlan ang sino man. Lalo na ang mastermind ng korupsyon. At ikaapat, napakahalaga din ito. Tulad ng transparency, accountability, at justice. Ipinapanawagan din ang peace o kapayapaan. Tama ba, mga kababayan? Habang hinahanap ang katotohanan, justisya, ayaw natin, ulitin natin, ayaw natin na magbunga ito ng karahasan at kabuluhan. Ang layunin natin ay kapayapaan para sa ating bansa. Kaya mga kababayan, tatanungin po namin kayo. Gamitin natin ang ating malayang pagpapahayag. Sumagot kayo ng malakas, sabay-sabay, at masikla. Ang mga masamang gawa dapat itago, dapat ilantad. Sa pamtanong, ang sino man nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi panagutin. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Hindi tayo sang-ayon sa paglalagay ng civilian military junta. Basta yung hakbang magbubunga ng karahasan at kaguluhan, hindi tayo sang-ayon dyan. Ang gusto natin, lahat ng solusyon, lahat ng hakbang dapat sumunod sa paraang legal at payapa. Kaya nililinaw din po namin sa lahat. Gusto namin maging maliwanag sa lahat. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Ang nais natin ay ang pagtataguyod ng isang pamahalaang tapat at makamamamayan. Yung masasamang pinuno, yung mga tiwaling opisyal, yan ang dapat alisin. Hindi po yung pamahalaang gumagarantya sa kalayaan ng mga mamamayan. Kaya mga kababayan, malinaw ang ating pinaninindigan. Hindi tayo laban sa maayos na pamahalaan.
Tayo po ay laban sa katiwalian. Hindi tayo naninira sa sino man. Tayo po ay nananawagan lamang. Hindi tayo naghahasik ng kaguluhan. Tayo po ay nananawagan ng katarungan at ng kapayapaan. Hanggat hindi po natutunton, hanggat hindi napapanagot yung mga mastermind sa korupsyon, itutuloy natin ang ating pagmamatsyag at mga pananawagan sa mapayapang mga paraan. Napakahalaga po nitong ating pinapanawagan sapagkat ito ay hindi po para sa atin lang. Hindi po ito para sa kasalukuyan lamang, kundi ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nararapat sila sa manamamuhay sa isang tapat, makatarungan at marangal na bansa. Tandaan po natin, habang may tinig na nananawagan laban sa katiwalian, laban sa kawalang katarungan, may pag-asa po ang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ganda ng sir.